Yung si Congressman Lawrence Defensor, ang House Deputy Majority Leader at kinatawan po na ikatlong distrito ng Iloilo. Kong, mayong aga. Good morning! Mayong aga, Alvin and Doris, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Iloilo at sa Visayas. Yan, mayong aga. Mayong aga. Mayong paano nga ba yun sa yung mga ang mga tanong nga gatanaw. Katanaw. Gatanaw sa aton. Tanan nga nagatanaw. Even Nagapamati. nanunood, nagapamati na nakikinig. Tagapamati. Nagapamati. Ayan ha. Kung linawin nga natin yung sinabi mo, sabi mo mukhang mahihirapan na makakuha ng mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte diyan sa mababang kapulungan. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi mai-impeach ang Vice President this time? Alvin, ang announcement ng Vice President ay posturing yon para magkaalaman na kung sino ang mga kakampi niya at mga hindi niya kakampi sa Kongreso bago magsimula ang impeachment hearings ng Committee on Justice. Ang sabi ko na sa ngayon, siguradong mapupunta muna yan sa Committee on Justice pero sa ngayon walang 1/3 na mag-endorse ng mga impeachment complaints. Hindi natin sinasabing hindi dadami ang endorsers dahil matagal pa naman ang deliberation sa Committee on Justice. Pero sa ngayon, walang 1/3 at maaaring dumagdag ito o maaaring hindi na rin. Kaya abangan natin kung paano ilalatag ang ebidensya at ang hearings ng chairman ng Committee on Justice. So ibig nyo sabihin kong posible talaga na may tumawid ng bakod. Ibig sabihin may mga kabaro ka dyan na lilipat ng alyansa sa Vice President thinking na siya magiging presidente pagdating ng 2028. Posible yon, Alvin, dahil sa kanyang announcement, she has strengthened her following and made sure na ang mga pwedeng maging kaalyado niya ay lumabas na ngayon pa lang. There are regions and provinces very close to the Dutertes and we understand the dynamics of politics at dahil malapit na ang 2028 at lalo na't walang matatag na kandidato ang administrasyon na lumalabas, hindi ko nakikitang ang ibang congressmen ay may sandalan para sumugal ng kanilang pamumulitika sa 2028. Pero sige, tuloy mo. Sige, Alvin. Pero meron bang may number, do you think may number para pumasa ang impeachment complaint in form and substance dyan sa Committee on Justice? Yes, posible talaga yon, Alvin. I am sure it will pass after due deliberations at pagbobotohan. Hindi ko lang masabi kung ano yung numero pero base sa aking personal na assessment ay after makinig sa tingin ko sufficient in substance ito. At ayaw ko lang pangunahan ang botohan sa ating komitiba. So mukhang pwede dun sa komite, pero pagdating sa plenaryo, ano sa palagay mo, kakayanin bang kumuha? Anong magic number para ma-impeach ang Vice President? Kailangan at least ng 105 members who will endorse the impeachment complaint pagdating sa plenaryo. At we cannot discount the possibility na dadami ang posibleng mag-endorse nito pagkatapos ng mga hearings sa Committee on Justice. So yung 105 sa iyong pagtansya, is it an uphill climb or hindi easily kakayanin pa rin ng mga kaalyado ng administrasyon ang 105 na bilang? Ang masasabi ko lang, Alvin, walang 105 ngayon, but there could be a creeping endorsement during the course of the deliberations and during the plenary debates. Kaya, alam mo, maraming posibilidad, araw-araw nagbabago, at depende din yan how the committee will tackle the impeachment complaint. Ito ko muna, isa na lang pa. Okay, go. Bakit mo nasabi na walang 105? Sa ngayon, Alvin, hindi ko nakikita kasi isa, dalawa o tatlo lang ang nag-endorse pa ng impeachment complaint. Hindi katulad noong isang taon na lalo na nung lumabas ang kanyang video na may banta sa buhay ng presidente at first lady, yon malinaw yon. Kaya karamihan sa amin
alam na it is an impeachable offense and it's a betrayal of public trust. So, Pero ngayon, mas dahil sa Supreme Court decision na dapat sundin natin, mas magandang gusto ng mga congressman na marinig na muna ng malinaw ang ebidensya sa Committee on Justice bago natin pagbotohan at malaman kung sino talaga ang boboto in favor of the impeachment complaint. so sa salitang kanto, mukhang marami nang magbabalimbingan anytime soon. May posibilidad yon. Pero alam mo naman, marami din namang maninindigan sa kanilang paniniwala. Kaya I do not lose confidence that it will have a good deliberation and good debate during the Committee on Justice. Alright. Kung ano naman po masasabi ninyo na yan daw ang pagiging number 1 sa survey o siya yung merong upper hand ngayon, ay tila baga ay isang sumpa. Kasi wala pa po daw na nanguna ng maaga na nanalo. Tama yon, Doris. Ang mga number 1 sa survey na tumakbong presidente ay laging talo. At kahit nag-announce na ang Vice President na tatakbo siya, maaga pa. 2026 pa lang, maraming nangyayari sa loob ng 2 taon. Minsan bumabaliktad nga ang balita sa loob lang ng 1 linggo. Nakikita ko na posturing lang ito ang kanyang announcement bago simulan ang impeachment hearing. Opo. So sa mga kababayan natin na nag-aabang, may panibago pong impeachment complaint na inihain na naman kahapon, Congressman. Paano po ba yan? Pag-iisahin po lahat yan, yung apat na po, ano po? 4. Yeah, I won't preclude what the Committee on Rules will do. Pero magandang isabay na lang natin, kung pwede lang naman, para magiging katulad siya ng Marcos impeachment complaints na wala tayong iniwan. And we will be fair na kung ano ang rules of impeachment na ginamit sa Committee on Justice, sa Marcos complaints, ganun din ang gagamitin sa impeachment complaints against the Vice President. Ayun. Oh, by the way, Congressman, may nanligaw na po ba sa inyo No. na pumunta na sa kampo ni Duterte? Wala, Alvin, at sigurado akong walang lalapit sa akin. Bakit naman? Bakit naman? Bakit naman? Kasi ngayon pa lang, I am declaring my support for Leni Robredo in 2028. Ayun. Kaya walang lalapit ng iba sa akin. So malinaw na yon. Pero ang sabi ng political analyst na si Llamas, Ronald Llamas, sabi niya gumagalaw na raw yung kampo, yung Duterte camp, may gumagapang na. Parang kumbaga forgive and forget. Kahit pumirma pa kayo dati sa impeachment complaint, walang uungkatin. Basta suportahan lang siya sa mga susunod na buwan o susunod na taon, Congressman. May posibilidad yon, Alvin. As you know, paulit-ulit natin sinasabi that the impeachment is a political process. It's a numbers game. At totoong pwedeng magligawan talaga pagdating sa suporta. Pero ano ito, paghamon ito sa administrasyon na kung wala silang malakas na kandidato for president in 2028, ay mahihirapan sila. It will be an uphill battle for the administration. Kaya sana makahanap sila kung sino man dyan at magsuporta na lang ng isang common candidate for 2028. Sabi mo Leni ka, Kong. Paano yan? Kung, kasi busy din si Ma'am Leni dun sa Naga. Tsaka dineklara niya dati pa. Hindi siya interesado sa national. Correct. Paano yan kung hindi naman tatakbo si former Vice President Leni Robredo? Alam mo, malayo pa ang 2028. Anything could happen at hindi kami nawawalan ng pag-asang may matatag na kandidato tulad ni Leni Robredo na magbibigay ng direksyon sa ating bansa. Ayaw kong tuwing nag-uusap tayo, impeachment na lang. There must be something else that we can do for the country. Dapat may gawin kaming iba at sana matapos na itong mga impeachment para makapagtrabaho tayo tulad ng isang mga national wage hike, National Land Use Act, na maramdaman ng tao itong huling 2 taon ay may magbabago sa buhay nila at hindi lang politika ang pinag-uusapan. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Mabuhay ka, Kong. Halong. Thank you, sir. Mabuhay ka mo tanan, kaga maayong aga sa tanan ng mga Ilonggo kag sa tanan nga taga Visayas. Thank you. Maraming salamat. Salamat, Gid. Salamat, Halong. Gid. Bakit merong Gid? Ano